itong anti-Claire neto, abay, talagang hindi ko alam saan nanggagaling ang mga hugot niya. Mantakin nyo, sabihin na pinakapalpak daw sa DepEd itong si VP Inday Sara. Sos Mariose. Una-una, hindi ko alam kung sino nagsasalita. Kasi siya ay tagapagsalita ng Pangulo. So hindi ko alam kung si Pangulo nagsasalita dyan, kung si Marcos Jr. No? Kung si Marcos Jr. nagsasalita dyan, talaga namang yung binanggit ni Inday Sara nung siya ay nagsumite ng kanyang pagbibitiw, pinipilit siyang magbitiw. At ang sinasabi pa nga is, ano bang gusto mo? Saan mo ba gusto maapoy? Patunay na yung sinasabi niyang palpak si Inday Sara sa DepEd ay tanging paningin lamang ni Ante Claire. Ngayon, ang tanong, ano bang kwalifikasyon ni Ante Claire para siya ang maghusga sa performance ni Inday Sara Duterte? Ang pagkakaalam ko, abogado nga siya, gaya ni Inday Sara Duterte, pero wala naman siyang specialized training sa bilang isang educator. No? Ibig sabihin ko po, siguro kung ang pula ay nanggaling sa isang dalubhasa na talagang bihasa pagdating sa larangan ng edukasyon, siguro matatanggap natin yung ganyang sinasabi niyang palpak si Inday Sara sa DepEd. Pero wala naman siyang ganyang kwalifikasyon. If at all, yan po ay napakasama sabihin sa kapwa abogada. Dahil alam nyo kami, bagamat iba't ibang mga larangan ng aming pinapasok bilang mga abogado, hindi natatanggal yung pagka-abogado namin. No? Dapat naman may konting respeto sa kapwa abogado. At alam ko na bagamat tayo nasa larangan ng politika at talaga namang mahilig manira ng manira itong Marcos Jr. administration, dapat naman hinay-hinay kapag ang pinupulaan ay ang kapwa-abogada. Pero dahil nagsimula si Ante Claire, simulan natin ang paghihimay-himay niya. Una-una, siya ba'y qualified para mag-assess ng performance ng isang kalihim sa DepEd? Gaya sinabi ko, wala siyang special na kwalifikasyon. Bokya. In other words, ad hominem. Walang basihan. Meron bang pag-aaral na formal na ginawa na pinakapalpak ang 2 taon na paninilbihan ni Inday Sara sa DepEd? Wala. Bokya. Ad hominem. Ibig sabihin, paninira na walang basihan. Pangatlo, yan nga ba ay pananaw ng kanyang presidente? Hindi. Dahil nagsalita na si Inday Sara, pinigilan siya mag-resign, inoffer pa ng ibang pwesto, bagamat nung araw na yon, alas 10:30 ng umaga, napansin niya, nakainom na ng whiskey ang presidente. Bokya. Walang basihan. Pang-apat, sabihin na natin ang galing yan kay Marcos Jr. May kwalifikasyon ba si Marcos Jr.? Wala. Hindi nga nagtapos ng kolehiyo. Paano naman niya huhusgahan ang performance sa isang abogada sa Department of Education na wala naman siya napag-aralan sa kolehiyo? Siguro, hindi talaga magsasalita ng ganyan ng Marcos Jr. dahil alam niya, kinakailangan magkaroon muna siya ng degree, ng papel bago magsalita sa kwalifikasyon ng ibang tao, lalong-lalo na sa posisyon ng Department of Education kasi education talaga napaka-importante po niyan. At buti sana kung kahirapan ang dahilan kung bakit ang Marcos Jr. ay hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Hindi naman po. Ang hindi kanyang pagkakatapos ay nalathala naman yan sa Rolling Stone dahil nung siya ay estudyante, nako, singhot ng polvoron doon sa Oxford, di ba? Sabi nga dun sa Rolling Stone magazine ng article na yun, na hindi naman niya dinimanda for libel. Abay, kilo-kilo kung bumili ng cocaine itong Marcos Jr. nung siya estudyante sa Oxford. Magtataka pa ba kayo na siya ay drop out? Pero ang punto rito, sige, wag na natin siyang maliitin dahil siya ay drop out. Pero, naturalmente, dahil siya ay walang kahit anong kurso na natapos, wala naman siyang karapatan maghusga sa kakayahan ni VP Sara bilang isang DepEd Secretary. Now, gaya na aking sinabi, siguro kung ang finding na yan ay pag-aaral na scientifico, matatanggap natin. Pero wala namang ganyang pag-aaral na scientifico. Siguro nga, isama na ni VP Sara sa kanyang budget itong taon na ito ang formal na pag-aaral kung ano ang mga na-accomplish ng DepEd nung siya ay namumuno. Pero hindi gagawin ni Sara yan kasi hindi ganyan si Inday Sara, hindi niya kinakailangan magbuhat ng kanyang sariling bangko. So kung hindi si Ante Claire, hindi si Marcos Jr. at hindi ang mga non-existent experts ang dapat maghusga, sino dapat maghusga? Well, unang-una po, ang posisyon ng kalihim ay isang public office. Ang public office po, ang nagpapasweldo, taong bayan. Ang sinumpaan nilang katungkulan bilang public servants ay maging tapat sa Republika at itaguyod ang saligang batas.
So naturalmente, ang maghuhusga kung palpak o hindi si Inday Sara sa DepEd ay taong bayan. At naghusga na ba ang taong bayan? Opo. Ano ang sinabi ng taong bayan? Taliwas sinabi ni Auntie Claire, si BP Sara ang naging pinakamagaling na departamento, pinakamagaling na kalihim nung siya'y naglingkod bilang DepEd. O sasabihin nyo, salita-salita lang. Hindi po. Nagkaroon po ng mga surveys na kinukumpira ang performance ng iba't ibang mga kalihim at iba't ibang departamento, at doon sa panahon na siya'y nanungkulan bilang DepEd Secretary 2 taon, 2022 hanggang 2024, siya po ang unang-una, pinakamataas ang trust rating, pinakamataas ang approval rating bilang departamento at bilang kalihim. Isa-isahin natin itong mga pag-aaral nito. Ito, Okta Research, tugon ng masa, conducted September 30 to October 4, 2023. 80% of respondents were satisfied with DepEd's performance. 79% said they trusted the agency. Only 3% said that they distrusted. Sa follow-up Okta survey noong Q1 2024, 82% of Filipinos trusted DepEd. DepEd was rated the best performing government agency with 84% satisfaction. Yan ba ang palpak? Pinagkakatiwalaan at dineklara ng taong bayan na best performing government agency, 84% satisfaction. O tignan naman natin kung anong naging husga ng bayan kay BP Sara mismo bilang kalihim. Tangere. Itong tangere po, pag-aari ito ng mga malapit sa Marcos. Siguro naman po hindi nila pupurihin si Inday Sara. Bagamat itong survey na ito ay ginanap nung wala pang biyak sa unit team, no? Pero ang sabi ng Tangere, September 2023, 70% trust in her personally as Vice President and DepEd Secretary. Again, 70% trust when specifically asked about her role bilang kalihim ng DepEd. Sa May 2024, she was the top performing cabinet member. Ibig sabihin, noong Mayo 2024, siya ang pinakamagaling na miyembro ng gabinete, 58%. Okay? At bago siya umalis, noong Hunyo na 2024, siya pa rin ang pinakamagaling, pinakasatisfied ang taong bayan na bilang isang kalihim, ang kanyang grade, 58%. Paano niyo sasabihin ngayon na si Inday Sara ay palpak? Kung siya ay naging palpak, hindi ba kailan lamang nagkaroon na naman ng survey kung sino ang hahalal na presidente? 31% ang Inday Sara. Ang number 2 niya, si Leni Robredo, hiwala pa sa kalahati. Kung palpak yan, maaalala ng taong bayan yan. Hindi nila kakalimutan ang pinakapalpak na kalihim para ikonsidera na maging presidente kung ngayon ang eleksyon. At ang tanong, meron ba talagang survey na nagsasabi na hindi mananalo si Inday Sara sa eleksyon kung gaganapin ang eleksyon sa panahon na kinuha ang survey? The most na meron po dyan, nag-statistical tayo sila ni Tulfo, ni Rapi Tulfo. Pero wala na po yun dahil pangatlo na ngayon ang Rapi Tulfo. Ang pumapangalawa ay si Leni Robredo. Ibig sabihin, kung naging palpak ang Inday Sara bilang kalihim ng DepEd, di hindi sana siya iboboto ng taong bayan ngayon para presidente kung ngayon ang gaganapin ang eleksyon. So Auntie Claire, saan nanggaling ang hugot mo na pinakapalpak si Inday Sara sa DepEd? Walang basehan. Sabi-sabi mo lang. At sino ka ba para husgahan ang Inday Sara Duterte? Ikaw nga ni minsan, hindi ka pinagkatiwalaan ng taong bayan. Hindi ka nakakuha ng kahit anong mandato, miski barangay captain. And yet, lalaitin mo ang pinakamaraming boto na nakuha sa kahit anong kandidato sa kasaysayan ng Pilipinas. Totoo po yan. Wala nang ibang kandidatong nakakuha ng 32 million gaya ng boto ni Inday Sara. Wala na po.